Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at ako po yung lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services na nasa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa inyong mga Facebook page sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyong pong Facebook page, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa inyong mga YouTube. Yan, because we have a YouTube channel. Sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating live audio streaming. Kung kayo po ay may Android phone, kung kayo po ay may iPhone or laptop o desktop, kasi meron po kayong internet o shareable data, pwede po ninyong i-download ng ating PBS Radio Receiver app. Ano po, i-type nyo lamang sa inyong mga smartphones. Kung kayo may smartphone, punta po kayo sa Google Play. Kung kayo may iPhone, punta po kayo sa App Store. Doon po sa mga browser na yun, type nyo lamang eVox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox, PBS Receiver. At kapag nakita nyo na po yun, i-download nyo lang. At pag na-download nyo na po sa inyong mga cellphone yan, laptops or desktops, i-tap nyo lamang po doon sa PBS Receiver at makikita nyo na sa pamamagitan ng inyong mga gadgets yung tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na in real time ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang broadcast po ng Radyo Pilipinas World Service ay nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang 7 a.m. up to 2 a.m. in the morning. Minsan umaabot pa ho kami ng alas 3. Ano? So, ibig sabihin yan, mapapakinggan nyo po ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service kabilang ang Global na Tayo anumang oras sa mundo na nanaisin po ninyo. Ayan, naman ang inyong tinatawag na time zone. Yan, gabi man dyan sa inyong lugar, tanghali man o umaga, depende sa time zone, mapapakinggan nyo po ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya hinihikayat po namin kayo subaybayan yan. So please like, follow, share, and subscribe dito po sa iba't ibang mga Radyo Pilipinas World Service media platform, social media platform. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming, katuwang naman natin doon si Jerome. And of course ang ating producer ngayong araw na ito, walang iba kundi si Miss Stephanie Toledo. Stephanie Vicente. Bakit ba ako laging nasasanay na? Stephanie Vicente. Ayan, okay. Maraming salamat, Steph. Alright, para po sa araw na ito, may mahalaga tayong panayam. Like I said, it's global na tayo. Iaakyat po natin sa global platform itong usapan natin sapagkat ito po ay may kinalaman para sa ating mga overseas Filipino workers, Filipinos living and working abroad. Muli, dito naman sa Dubai o sa Middle East, sa Dubai. Okay, kasi sa Dubai po nilunsad na ng ating embahada, lalo na ng ating Migrant Workers Office, Labor Attaché dyan po sa Dubai. Ito pong tinatawag na Online Contract Verification System. Online Contract Verification System. So ano ba itong tinatawag na Online Contract Verification System? Paano ba ito magagamit? Sino bang pwede mga gumamit dito? How accessible is this? At malalaman po natin yan later on sa pamamagitan ng ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office dyan po sa Dubai, si Attorney John Rio Bautista. Makakausap po natin siya makalipas lamang ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. Pag What they are natakot doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alright, This is a public service. Alright, nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Siya nga pala, update lang. Kanina nakausap natin si Undersecretary sa kabilang programa natin sa Bangon Bayang Mahal. Nakausap natin si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Ito po yung may kaugnayan dito sa ating mga Filipino seafarers, sakay ululan nitong isang maritime vessel dyan po sa Yemen. Inatake na naman po kasi ng grupong Houthis. Actually, dalawang maritime vessel. Meron na pong nailigtas na 17 Filipino seafarers dun sa naunang vessel at they are about to be repatriated o maibalik dito sa Pilipinas this week. And of course, pero ito pong pangalawa na maritime vessel na inatake din ng rebeldeng grupong Houthis ay batay po sa mga reports na natanggap ng Department of Foreign Affairs maging ng Department of Migrant Workers, lumubog na po yung barkong yon, yung pangalawang barkong yon, dahil yung pangalawang barkong yon ay talagang inatake ng mga rebeldeng grupo. Nagkaroon ng damage, pero pati yung meron pong 21 Filipino crew members doon. At doon sa 21 Filipino crew members doon, ang pinakakapitan Pilipino pa ang kapitan ng barkong yon. At sa huling balita, we're still trying to confirm or makakalap pa ng karagdagang balita update tungkol dito. Pero one thing is for sure, batay po sa mga lumabas na balita, especially sa mga international wires, lumubog na po yung barkong ito, itong pangalawang barko. At for their safety, ang ginawa po ng mga 21 mga Filipino crew nito, seafarer crew, tumalon. So nasa karagatan sila at as of last count, 5 doon sa 21 ay nailigtas. So doon po sa mga natitira, patuloy pa ho natin kino-confirm kung anong kalalagayan nitong natira out of the 21 kasi 5 yung nailigtas. So meron pang 21, merong 19 na natira, na hinahanap. Pero may mga balita po, we still have to confirm, and the Department of Foreign Affairs have to confirm this, maging ng Department of Migrant Workers, yung pong I think 19 o 18 ay batay sa mga report sa international wires ay nasa kamay ng rebelding Houthis. Okay, nasa kamay ng mga rebelding Houthis. That was the report, but we still have to confirm this kasi kanina umaga kausap lang natin si Yusek De Vega ng DFA. So they have to confirm this. Well, anong maganda doon? At least kung nasa kamay po silang lahat na natira out of the dun sa 5 na nailigtas na. Kung sila ay nasa kamay ng mga Houthis, that means they are alive. Buhay sila, 'di ba? At yun ang good news doon. At least buhay po sila. Kung lahat sila ay nasa kamay ng mga Houthis. Doon papasok ngayon yung napaka-importanting role ng Department of Foreign Affairs pagdating sa negotiations na ito. Maging ang Department of Migrant Workers. Kung sila nga po, let I say, I will say this again. Kung mako-confirm na sila nga ay nasa kamay na ngayon ng Houthi, ng rebeldeng Houthi. But we still have to confirm that. Sana nga po nasa kamay. Hindi ko sinasabing mabuti yun. Hindi ko sinasabing tama yun. Pero ang sa akin lamang po dito, that is good news because kung nakuha sila ng Houthis, ibig sabihin, hopefully, sincerely praying na buhay po silang lahat. Alright? Sige. So we will still have to be to get some information to keep us abreast and updated tungkol po dyan. Samantala, sa puntong ito ng ating programa, narito na po at kasama na natin sa ating programa. He is already on the line, live and direct mula po sa Dubai. Walang iba kundi ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office Dubai. Walang iba kundi si Attorney John Rio
Bautista. Attorney Bautista, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagpapaunlak muli sa ating programa. Magandang umaga din, kasamang Ray, at lalong-lalo na sa iyong mga tagapanood at tagapakinig ng iyong programang Global na Tayo. Maraming salamat po. Sa mga hindi nakakakilala kay Attorney John Rio Bautista, ito yung isa sa, masipag talaga to na labor attaché natin diyan sa Middle East at talaga namang yung mga inilalapit na mga assistance kagyat na natutugunan ni Attorney Rio Bautista bilang ating labor attaché dyan po sa Dubai. Alright. Sige. Pero may magandang balita kang hatid Attorney Bautista, dahil tungkol dito sa bagong online contract new online contract verification system. Ano po ba itong bagong new online contract verification system? How does this work at ano ang benefit nito para sa ating mga overseas Filipino workers? Yes, tama ka kasamang Ray, nag-umpisa na sa Migrant Workers Office Dubai ang pilot test ng online contract verification. Ito po ay kauna-unahang isinagawa sa lahat ng Migrant Workers Office dito sa Dubai. At ito ay isinagawa namin pagsunod sa utos ng ating Pangulong Marcos na kailangan i-digitalize na natin ang ating mga proseso para mas makadali ang proseso na ito para sa ating mga overseas Filipino workers. Sa pamamagitan ng online contract verification, kasi meron pa rin tayong isinasagawa ngayon ng manual. Ang ibig sabihin, kailangan pumunta sa Migrant Workers Office ang isang kababayan natin para magpa-verify ng kanilang contract, maglaan ng oras, at para doon makuha ang contract verification. Pero dito sa ating bagong online contract verification, kahit sa kanilang bahay, sa kanilang opisina, pwede na silang magsagawa ng online contract verification. Ang gagawin lang nila dito, magsa-sign up sa ating link, and then makaka-receive sila ng OTP, and then pwede na nilang i-upload ang mga documents katulad ng passport, Emirates ID, contract, and then pagkatapos nun, magbabayad sila ng convenience fee. And then, EKYC or identity check, kailangan magse-selfie lang at pipicturean yung kanilang passport. Pagkatapos nito, ay maghihintay lang sila kasi ang process cycle time natin dito ay 3 araw. And then once na-evaluate namin ito, makaka-receive naman sila ng notification para sa pagbayad ng verification fee. Pati itong pagbabayad natin ay online na. So once naka-receive sila ng notice for the payment ng verification fee at naisagawa nila yung pagbabayad, then makaka-receive na sila ng notification, pwede na nilang i-download ang kanilang verified contract at within 24 hours, pwede na rin nilang kuhanin ang OEC. So napakagandang programa nito sapagkat hindi na nila kailangan pumunta sa Migrant Workers Office, Okay. hindi na nila kailangan gumastos ng pamasahe at maglaan o kaya mag-leave sa kanilang trabaho, at in the comfort of their offices or their home, pwede na nilang gawin. Wow. Okay. So, operational na po ngayon yan. Just to be clear, Attorney Bautista. Nagagamit na Yes po po. ngayon. Yes po, nag-umpisa tayo ng July 7 noong Lunes at isasagawa ho yung pilot test sa looban ng 30 araw o pwede pa ho itong madagdagan. At titingnan ho namin ang mga kailangan pang adjustment, at kapag ito po ay naisapinal na at na troubleshoot na natin kung ano pa man ang dapat gawin, ay i-roll out po ito. Maging sa other migrant workers offices ay makikinabang po dito ang lahat ng OFWs natin. Wow, okay. Pero like you said, nakakasimula pa lang po nito, pero ulitin ko lang, Attorney Bautista, para po sa kapakanan ng mga nakikinig natin, lalo na sa mga taga Dubai. Ano yung mga kinakailangan nilang ihanda mga dokumento? Kasi kinakailangan bang mag-register muna sila dito bago sila maka-access nitong new online contract verification system? At tama, kailangan muna nilang ihanda ang kanilang dokumento katulad ng passport, kanilang Emirates ID, at kopya ng kanilang kontrata. And then, kailangan lang nilang magtungo dun sa aming link, yung dmw.dataflowgroup.com.
At sa pamamagitan noon, makakapasok na kaagad sila at makakapag-register na sila. And then, ang sunod na gagawin is uploading na ng kanilang mga dokumento. Alright. So how Kung kayo secure po is... may debit card or credit card, Aha. yun po ang pwede ninyong gamitin sa pagbabayad ng convenience fee at verification. Oy, okay. So how secure is this, Attorney Bautista? Na hindi magagamit, alam nyo na, ng mga kababayan natin malilikot ng isip. Ano yung mga scammer ba? Baka magamit yung, personal information. How secure is this? Ito po ay isa sa concern na kaagad naming tiningnan, lalong-lalo na ang aming Secretary Hans Kakdak po ay very, very important po sa kanya ang data privacy. Kaya po may mixing po namin itong pinag-aralan at maging ang aming grupo ay kumuha ng lawyer para mag-submit ng data privacy report. Mhm. At kung naaayon ba sa ating data privacy law, hindi lang po sa Pilipinas, maging po ito dito sa UAE na naaayon ba ang ating isinagawa na programa. At pumasa po ito, maging ang ating pong AWS cloud na gagamitin ay sa DMW, sa Department of Migrant Workers. Kaya secured po ito, tiningnan po ito ng ating mga eksperto at pumasa po ito sa test ng data privacy natin. Buti So po. wag po silang mag-alala, Mhm. protektado po ang kanilang mga informasyon, lalo na yung personal information, at ito ay hindi po magagamit sa kung ano paman. Buti naging open naman po ang government ng Dubai sa paggamit niyan kasi merong mga ibang bansa na mahigpit, medyo restricted yung paggamit sa online, mga internet. How did the Dubai government receive this online registration na ito? Hindi naman sila tumutol dito, Attorney Bautista. Actually po dito sa Dubai at sa pangkalahatan na sa UAE, ang halos lahat po ng transaksyon ay digitalized na po. Okay. So, medyo nahuhuli na nga po tayo, Okay. kaya humahabol tayo sa kanila. At kaya ang ating proseso dito sa Migrant Workers Office ay ginagawa na rin nating digitalize. So, very welcome undertaking po ito. Very welcome na program dito po sa UAE. Mga ilang OFWs po ang tinatansya nyo, inaasahan ninyong gumamit kagad nitong new online contract verification system na ito? Actually po dito sa ating Migrant Workers Office, meron ho tayong average na 400 to 500 daily clients for contract verification. At meron din ho kaming pangkalahatan sa isang taon na halos 100,000 nagpapaverify ng kontrata nila. So, nagulat ho kami nung unang araw, nung July 7, sapagkat mahigit 5,000 Uy! ang nagkaroon ng interest 5,000? na mag-register. Mahigit 5,000. My God, So, 5,000 kagad sa unang yes araw pa po. lang. Ganon sila ka-interesado. Pero siyempre, kailangan ho nating bigyan ng limit. Meron ho tayong limit na 200 slots daily ngayong pilot test kasi tinitingnan pa rin ho natin ang kapasidad ng ating mga manggagawa dito sa Migrant Workers Office na magsasagawa ng evaluation. Sa katunayan, sa looban ho ng 3 araw from July 7 to July 9, meron na hong 875 overseas Filipino workers na they successfully submitted their documents. At meron na ho tayong na-evaluate na 171, na-approve na 145, at na-download na yung report nila leading to OEC issuance na 78. So patuloy yung madadagdagan ng mga numero na ito sa darating pang mga araw at eventually i-adjust din namin yung aming limit kapag po talagang pati yung aming mga workers na nag-evaluate ay madadagdagan na rin. Wow, okay. So, marami palang makikinabang dyan. Hindi na nila kailangan bumiyahe pa. Kung saan man sila nasa Dubai at pupunta pa ng ating MW office dyan sa Dubai para lamang sa kanilang mga OEC at ilan pa mga verification through internet lang, mobile, maski sa cellphone pwedeng gamitin, Attorney Bautista? Yes po, actually dun sa aming pagtingin sa datos ay ang kalimitan nilang ginagamit ay cellphone at saka kanilang laptop. So napaka-accessible po nito. Kahit sa cellphone lang ay pwede hong gawin. Tama ho kayo, maraming makikinabang kasi ito po sa Migrant Workers Office Dubai and Northern Emirates ay nasasakupan po namin ay 6 na Emirates Okay. maliban sa Dubai.
So medyo may kalayuan din po yung iba, kaya tamang-tama po itong online para sa kanila na hindi na kailangan magbiyahe papunta ng Dubai para Ayan. kumuha ng contract verification. Matanong ko lang, Attorney Bautista, nabanggit nyo ang sakop ninyo is 6 na Emirates. Ano po? Ano pong Emirates yung 6 na yun? Under po sa jurisdiction ng Migrant Workers Office Dubai and Northern Emirates, maliban po sa Dubai, kasama po dito ang Sharjah, Ras Al Khaimah, Quwain, Ajman, Fujairah. Yan po ang mga under po ng jurisdiction ng Migrant Workers Office Dubai and Northern Emirates. Wow, ang dami pala nito. Pero matanong ko lang po, curious lang ako. Halimbawa, ako ay isang OFW na galing ako Dubai, umuwi ako ng Pilipinas. Pwede ko pa rin ba magamit yung new online verification system na yan, maski na nandito ako sa Pilipinas? Yes po, anytime, anywhere, pwede po nilang gawin. Kahit po nasa Pilipinas, halimbawang nakalimutan nila na magpa-verify ng contract bago umuwi sapagkat ito po yung dapat na ginagawa natin. Available po yung online contract verification. Kahit nasa Pilipinas na sila, ay pwede po silang mag-submit online ng kanilang request for contract verification. Wow, ang ganda, ang ganda. Napaka-convenient. So, matanong ko lang ulit, Attorney Rio, kailan ulit ang full blast operation ito? Kasi sa ngayon parang soft launch lang tayo, no, na ginagawa natin. Pero kailan ang ina-expect nating full blast operation nito? Tama po kayo, ang sinasagawa natin sa ngayon ay ang pilot testing. So, nag-umpisa tayo ng July 7 at ito po ay tatakbo ng 1 buwan o kaya pwede po nating extend ng another month. And then after that, ay amin hong pag-uusapan kung kinakailangan na ito na i-roll out officially sa Migrant Workers Office Dubai at kasama ng Abu Dhabi. And then ang Department of Migrant Workers po ay ang magdidesisyon kung ito ay naaayon na isagawa natin din or implement natin sa other migrant workers offices all over the world. Yun ang susunod ko sanang tanong, Attorney Bautista. Kung naipapilot test na sa Dubai at hindi na magtatagal, magpo-full blast operation na yan, sana ma-implement din sa iba pa nating mga labor attaché offices, sa iba pa nating mga MWO, di ba? Bukod sa Dubai. Pwede ba sa Saudi Arabia, di ba? Meron din tayong embahada, meron din ba tayong labor attaché sa Jordan, di ba? Sa Lebanon at sa iba pa mga bansa. Maski na sa Middle East lang muna, pero expanding out of Dubai. Sana meron din, Attorney Bautista. Yes po, ito po ang objective ng Department of Migrant Workers na mas mapalawak natin ang ganitong serbisyo na mas makakapagpadali ng proseso sa ating mga overseas Filipino workers. So kaya po kami yung nauna ay para makita namin lahat kung ano pa ang dapat ng mga adjustments para pag ito ay i-implement na sa other migrant workers offices ay wala na very smooth na ang mangyayaring proseso sa kanila. At of course, kumbaga ang Dubai ang leading the pack pagdating sa ganyang mga bagong new online contract services. Magsisimula sa Dubai, lalabas ng Dubai, sasakop sa iba pa mga Middle Eastern countries, and who knows, dahil sa Dubai baka mapunta pa yan ng ibang continent, sa UK, sa Europe, at maging sa Africa kung saan meron tayong mga Filipino workers, At sana magagamit din kaya yan in the long run, Attorney Bautista, ng mga Filipino seafarers natin. Ito pong online contract verification ay para po sa ating mga balik manggagawa. Ibig sabihin po yung nagtatrabaho na at gustong magbakasyon at babalik sa same employer. Sa kasalukuyan po ay walang proseso ng balik manggagawa sa ating seafarer sapagkat sila po ay pag bumaba na ng kanilang barko, ibig sabihin tapos na po ang kontrata. Yes, oo. So panibagong proseso ho ang gagawin sa kanila. Pero matagal na pong isinasagawa yung online processing ng dokumento ng ating seafarers sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers. Napakagandang technology na ina-adapt po ninyo dyan, Attorney Rio Bautista. At sana nga po we wish you all the best. Success dyan po sa
sa new online contract verification system natin. And sasamantalahin ko na yung pagkakataon at nakausap na namin kay Attorney Bautista. Kamusta naman ang ating mga OFWs dyan sa Dubai? Meron ba tayong mga inaasikaso o kinakalinga ng mga OFWs in distress sa kasalukuyan? Dito po naman sa Dubai ay medyo hindi na po katulad nung dati at napakababa na ho yung mga numero na ating kinakalinga dito at mas mabilis na ho natin silang napapauwi. Dagdag ko na rito, gusto ko lang ibalita ho na magkakaroon ng serbisyo caravan. Uy, okay. So, iba't ibang departamento ho ng gobyerno natin galing sa Pilipinas ay pupunta po ng Dubai sa August 3. August 3 po ito at magsasagawa ho ng global na serbisyo caravan. So, ang ating mga overseas Filipino workers dito sa Dubai at maging sa buong UAE na po ay pwede hong magpunta sa August 3. I-announce po namin ang venue pero maaaring mangyari po ito sa Dubai World Trade Center. Marami hong ahensya ng gobyerno, siguradong matutuwa ho yung mga kababayan natin. Ito ho yung isang inaabangan natin na again inilalapit ho ng mga ahensya ng gobyerno natin ang serbisyo nila dito mismo sa ating mga overseas Filipino workers. Serbisyo caravan dyan sa Dubai, August 3. Ayan. Antabayanan na lang natin yung pinaka fixed o permanent venue kung saan gaganapin yan. Ano po? Alright. Maraming salamat, Attorney John Rio Bautista. Tunay ngang yung sinabi nila kapag si Attorney Rio Bautista ang nandyan sa labor attaché natin sa Dubai, maraming mga natutugon ng mga issue, problema. Isa na po doon yung mga nailapit na rin naman namin kay Attorney Rio Bautista. At I would like also to thank again this opportunity to thank you, Attorney Bautista, for being our labor attaché dyan sa Dubai, sa pagtutok po ninyo sa dedikasyon ninyo sa trabaho para sa serbisyo publiko. Maraming salamat, Attorney Rio Bautista, ating labor attaché. Meron pa ho ba kayong mensahe na gusto iparating sa ating mga kababayan? I'm giving you the floor. The floor is yours, Attorney Bautista. Nais ko rin po magpasalamat sa pangunguna po ng ating sekretary ay sa inyong programa sapagkat naipapahatid po natin ang mga ganitong informasyon, yung tamang informasyon na nalalaman ng ating mga kababayan. Nais ko po na sana ay suportahan po ninyo ang programang ito sa ating mga kababayan dito sa Dubai, Northern Emirates. At makipagtulungan po kayo kung meron ho kayong suhestyon, paano pa natin mapaganda ang serbisyo. Kami po ay bukas at pinapakinggan po namin kayo. At kung may mga pangangailangan, kayo po ay lumapit sa Migrant Workers Office at mahigpit po ang tagubili ng aming Secretary Hans J. Kakdak. Dapat lahat ng overseas Filipino workers, documented or undocumented, ay dapat po nating bigyan ng serbisyo at tulungan. Well, yun nga po at maraming salamat, Attorney Bautista. Sana tulungan nyo rin po kaming makapag-reach out pa itong ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service at ang ating programang Global na Tayo. Tulungan nyo rin po kami makapag-reach out sa ating libu-libong mga kababayang Pilipino dyan sa Dubai by promoting this station, Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Attorney Rio Bautista. Thank you very much sa oras po ninyo. Ang ating pong ating labor attaché ng Migrant Workers Office sa Dubai, Attorney John Rio Bautista, may kinalaman po sa paglulunsad ng new online contract verification system dyan po sa Dubai. Unang-una po yan dyan sa Middle East, sa Dubai, yan ang pilot area. And they could have not picked the best labor attaché na manguna dyan sa paglulunsad na yan ng new online contract verification system. Bakit ko sinabi na they could have not picked the better person to do this launch? Dahil talagang dedikado po at serbisyo. Hindi ko naman sinasabi yung ibang labor attaché ay hindi, pero talagang itong si Attorney Rio Bautista sa akin, sa ating programa, sa ating himpilan, has proven na talagang yung dedication niya sa trabaho, sa pagtulong sa ating mga kababayan, hanggat kaya niya, gagawin niya. Testigo ko dyan sa kanyang dedikasyon na sa serbisyo. May mga natulungan na po siyang OFWs in distress. Alright. So, and of course, kapag yan po ay naging successful nga. Sabi nga ni Attorney Bautista, yung unang araw pa lang, ilan yung nagpa-register? 5,000 kagad. 5,000. Okay?
sa sobrang dami, they have to control kasi nga pilot test pa lang. So may mga allotment ng mga slots. Pero kapag yan na test na na-test na yung mga glitches, yung mga problema, kung meron man, magpo-full blast na kagad sila. Alright? At yung pagdating naman po sa security concern, lalong-lalo na pagdating sa data privacy, wag daw po kayo mag-alala. Sabi ni Atty. Rio Bautista, in coordination of course with the Department of Migrant Workers at ng ating Philippine government, gayon na rin, of course, sa pagpayag na rin ng government ng Dubai, safe daw po ang inyong mga personal information. Basta handa nyo lang yung mga dokumentong kinakailangan para po kayo makapagpa-register. Alright? That's good news. Good news. Sana nga po, lumawak pa yan. Kasi biruin mo, hindi mo na kinakailangan pumunta sa embahada o sa Migrant Workers Office, Labor Attaché Migrant Workers Office natin, kung nasaan ka man. Hindi mo na kinakailangan pumunta doon kasi yun ang unang-unang nagiging problema ng ating mga OFWs. Napakalayo. Halimbawa, ikaw ay taga Tarlac. Tapos, ang embahada ay nandito sa Quezon City. Ang MWO office ay nasa Quezon City. May babiyahe ka pa ng kalayo-layo. Di ba? Ay hindi naman katulad ng Pilipinas siya na lumabas ka lang ng bahay mo. Pumara ka ng jeep, may jeep kagad. O kaya pumara ka ng bus, may bus kagad. Walang ganun, systematic yung mga ruta ng mga bus doon. So, it's either may sarili kang sasakyan o magpa-public commute ka, that will take time. Magpapaalam ka pa sa magpapaalam ka pa sa employer mo. Kung papayagan ka kagad ng employer mo, di ba? Kaya napakaganda ng online system na ito sapagkat sa cellphone mo, na hawak mo, kung ikay nasa Dubai, saan mang lugar, doon sa sinasabi ni Atty. Bautista na 6 na Emirates na under ng Dubai, sa pamamagitan ng cellphone mo, ma-access mo na itong tinatawag na verification system na ito. That's good news. Good news. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng mga nakaagapay natin, of course, kay Miss Stephanie Vicente, ng Radyo Pilipinas World Service sa kanyang pagko-coordinate at producer po natin siya dito sa ating programa at sa ilan pa mga programa dito. And of course, kay Jerome Vicente, nagkakabali-baligtad. Jerome Toledo, ayan, ang ating, isa rin po sa ating mga producer yan, nagkakambali Stephanie, laging magkasama yan. Nasa live audio streaming nga lang siya ngayon. And of course, si Hero sa ating Wirecast, and of course, ang ating Master Control Technician, engineer, walang iba kundi si Milo John Nela. Ayan. Maraming salamat po. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Pero paalala, bago ko tuloy magpaalam, please like, share, follow, and subscribe ang iba't iba po nating mga social media platform. Yung ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, yung ating Radyo Pilipinas YouTube channel, at lagi po kayo makinig, i-download ninyo yung ating PBS Radio app. At lagi makinig sa pamamagitan ng app na yon dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko, magsisimula ang broadcast natin alas 7 ng umaga, oras sa Pilipinas, matatapos na hanggang 1:00, alas 2:00, alas 3:00 ng madaling araw, oras pa rin sa Pilipinas. So you can access the live audio streaming app kung nasaan man kayo naroon, anuman ang inyong time zone. Siguradong mapapakinggan ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.